Ginoo. Claire Everett, panahon na para umalis ka sa templo. Ginoo. May hindi ba ako nagawang maayos? 3 taon na ang nakalipas, nilagay ka sa bitag at muntik ka ng masira. Pero may nagligtas sa buhay mo. Kung hindi mo ito malulutas, hindi ka magkakaroon ng kapanatagan ng loob. Halos natutunan mo na ang lahat ng itinuro namin sa iyo. Sa ngayon, hindi ka na masasaktan ng sino man. Sige na, lumabas ka. Magbayad ng utang na loob at maghanap ng katarungan. Pangalawang Ginoo. Ano ito? Nagpaimbestiga ako tungkol dito. Ang panganay na apo ng pamilya Prescott. Siya ang nagligtas sa iyo noon. Igil, huwag kang tumakbo. Hindi ka makakatakas. Tumigil ka dyan. Nalesan siya. Hindi siya makakalayo. Pumunta ka sa direksyong iyon. Ayos ka lang ba? Bakit ka nila hinahabol? Tulungan mo ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Nangangako akong babayaran kita balang araw. Pagdating ng panahon, ito ang gagamitin nating senyales para makilala ang isa't isa. Tama, nahanap na namin ang tao. Pero noong 6 na buwan ang nakalipas, nagkaroon siya ng aksidente. At ngayon, nasa koma siya. Ano? Pinili ng mga Prescott ang bunsong kapatid mong si Autumn Everett para pakasalan siya para sa swerte. Pero parang ayaw niya na pakasalan ang isang nasa koma. Kaya malamang balak ang kunin ng pamilya Everett para pamalit sa kanya. Claire Everett, hindi pa nalulutas ang kapalaran mo. Ngayon, panahon na para sa iyo na bayaran ang mga utang mo at maghiganti. Bumaba ka sa bundok. Ginoo, naiintindihan ko. Sandali lang. Magkano ba ang ibinayad ng mga Everett sa inyo? Para lang ibenta ako ng ganito? Ano ibig mong sabihin? Pagbebenta? Magmadali ka na bumaba sa bundok. Kung hindi, maiiwan ka sa huling bus na pababa. Ang hirap ng pinagdaanan para lang mahikayat ang batang ito na umalis sa bundok. Ay nako, ang kontrata ng paglilipat ng stock ng Imperial Holdings Group ay ninakaw ni Claire. Naku, wala na ako. Ang aking acupuncture needle ay kinuha ni Claire na tumakas siya. Marshall Manual. Nawala ang aking Marshall Manual. Tama na. Siya lang ang ating estudyante. Sa huli, ay kailangan nating ipasa lahat sa kanya. Aking Supreme Order. Sige. Sa bandang huli, ay mapupunta rin naman lahat sa kanya. Mula ngayon, lahat ng ito ay magiging atin. Claire, sa totoo lang, kailangan ko talagang magpasalamat sa'yo. Dahil pinakasalan mo si Jonathan, yung walang kwentang lalaki, bilang kapalit ko. Ikaw, sinampal mo talaga ako? Nanay? Autumn, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Nag-aasta kang baliw? Kung aapihin mo ang asawa ko, karapat-dapat kang masampal. Si Jonathan ay isang tunay na gulay. Ikaw lang talaga ang magtuturing sa kanya na espesyal. Pero pag-isipan mo, kung hindi mo ako pinalitan sa pagpapakasal, ang tulad mo, isang babaeng walang ina, halos hindi karapat-dapat magtrabaho sa bukid sa kabundukan. Anong ginagawa mo? 3 taon na ang nakalipas. Para lang umangat sa buhay, pinilit mo ang nanay ko na tumalon sa ilog at kitlin ang sarili niyang buhay. At ikaw, binigyan mo ako ng droga para mawala ang aking pagkabirhen. Sinubukan mo pang ipapatay ako.
Hindi ko pa nga nasisimulang maningil sa mga yon. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong ikasal, wala sa inyo ang makakatakas. Dumating na ang kasal ng pamilya Prescott. Ano pang ginagawa ninyo rito at nag-aaksaya ng oras? Magsaya ka na sa mga huling sandaling natitira sa'yo. Autumn, ito si Jonathan. Mula ngayon, magiging mahirap na para sa iyo. Asawa ko siya. Lahat ng ito ay dapat kong gawin. Sa totoo lang, hindi ganyan si Jonathan dati, pagkatapos ng aksidente. Nanay, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako kay Jonathan. Tiyak na magigising siya. Gabi na, kaya hindi na kita aabalahin. Jonathan, ang tagal na. 3 taon na ang nakalipas. Hindi kita nakita ng maayos. Sa wakas, swerte ko pala. Ang gwapo mo pala. Kahit wala tayong kasal, pero dapat may seremonya tayo kahit papaano. Ako si Claire Everett. Mula ngayon, ako ang iyong asawa. Ano man ang mangyari, palagi kitang ipagtatanggol. Ngayong tapos na ang seremonya, sunod, kailangan na nating magsimula. Sino ka? Hipag. Sige na, huwag kang ganyan kapormal sa akin. Bayaw mo ako, alam mo. Medyo late na. Kailangan na nating magpahinga. Kung mayroon man, bukas na lang natin pag-usapan, okay? Talagang hindi. Hindi ito pwedeng hintayin hanggang bukas. Ngayong gabi ang wedding night mo. Dapat ito ang pinakamasayang araw ng buhay mo. Nakaupo ka rito kasama ang pilay na yon. Siguro malungkot ka, no? Kaya, dumaan ako para samahan ka. Huwag kang mag-alala, Day. Ngayong gabi, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang tunay na kaligayahan bilang babae. Ang kuya ay parang ama sa pamilyang ito. Ang disrespectful mo sa kuya mo. Mukhang kailangan kitang turuan ng magandang asal para sa kanya. Ikaw, at ano ang karapatan mo? Sino ka ba? Kahit si mama o papa, hindi nila ko kakausapin ng ganyan. Bakit ikaw ang magsasabihan sa akin, ha? Huwag kang lalapit. Bahay ito ng pamilya Prescott. Huwag kang magpakabobo. Kung uulitin mo to, naniniwala ka bang bali ang leeg mo sa akin? Pasensya na. Tay, pakiusap. Pasensya na. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Lumabas ka. Siya. Hintayin mo lang. Buti na lang at hindi kanya saktan kanina. Kung hindi, hindi ko siya palalampasin ng ganun kadali. Magandang gabi.
Jonathan, Huwag kang magsalita. Makinig ka muna sa akin ngayon. Hindi naman talaga ako nasaktan sa aksidenteng iyon. Ako mismo ang nagsara ng mga channel ng enerhiya ko. Ginawa ko yon para mahuli ang kalaban. Pagkatapos ng 6 na buwan, gagaling ako ng mag-isa. bakit ka nagising? Dahil ngayon, may isang tao ang nagbukas ng maaga sa lahat ng mga channel kong nakablock. Sino kaya ang ganoon kagaling, na kayang lampasan pa ang mga pamamaraan mo? Sa ngayon, tulungan mo akong imbestigahan ang lahat sa mga Everett. Oo nga pala, nalaman ko na kung sino ang nag-set up sa'yo noon. Pangalawang sangay ng pamilyang Prescott. Gusto nilang palitan ka ni Andrew bilang pinuno ng mga Prescott. Yes. Bakit ang hirap-hirap nito? Magandang umaga. Naalala ko, kagabi, hindi ko siya tinulugang maghubad. Ako kaya? Hindi ko naman siguro. Ano bang mahirap dito? Batang ginang, tinawag ka ng ginang ngayon din. Sige, nakuha ko na. Magsalita ka. Jonathan, tapos na ang investigasyon namin. Ang iyong bagong kasal na asawa, hindi pala ang pangalawang binibining Everett na si Autumn, kundi ang kanyang ate, si Claire Everett. Ang pamilya Everett ay matapang. Nagtangka silang magpalit ng mga nobya. Naunawaan ko. Gusto kong malaman kung sino ka talaga at kung ano ang intensyon mo sa paglapit sa akin. May lakas ng loob talaga ang batang ginang. Kagabi, sinaktan niya si Andrew. Ngayon, naulat na ito ng pangalawang sangay sa ginang. Mukhang malaking problema ito para sa batang ginang ngayon. Karayom na pilak. Nanay, pag-iisipin mo lang si Claire na mag-isa na lang siya sa buong buhay niya. Parang balong-balo na habang buhay. Nakakatuwa talaga. Tama. Sa totoo lang, hindi ba mas mabuti pa kung namatay na lang siya 3 taon na ang nakalipas? Hello. Hoy, ito yung pangatlong manugang na babae mula sa pamilya ni Tito Seven. Makinig ka, nagising na si Jonathan. Ano? Nagising si Jonathan? Oo, nakita ko mismo kagabi. Kagabi kasi, gabi na. Ayoko kayong istorbohin kaya hindi ako tumawag. Sabi mo bantayan ko sila, kaya sinasabi ko sa'yo. Sige, nakuha ko na. Salamat. Tita, nagising si Jonathan. Kung malaman ng mga Prescott na hindi ikaw ang pinakasalan kundi si Claire, talagang hindi tayo nila palalampasin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nanay, ano bang kinakabahan ka? Dahil nagising na si Jonathan, ako na lang ang papasok sa pamilya. Kapag napasok na ako at naging ginang Prescott na, maghintay lang na maging pinuno ng pamilya si Jonathan. Tapos, makukuha na natin lahat ng gusto natin. Eksakto. Pumunta na tayo sa mga Prescott ngayon. Huwag kang kumain. Nanay, gusto mo akong makita? Autumn, nandito ka na. Kanina lang. Bumaba ka na rin. Lumuhod ka. Anong klaseng ugali yan? Hipag,
Ganito ba ang pagpapalaki mo sa iyong manugang na babae? Sinuntok niya ang kanyang bayaw? At ako ay... Ano naman? Pero ikaw, nagmamadali kang humusga nang hindi nagtanong kung ano ang nangyari. Agad-agad pinapaluhod ako. Ikaw, ganito ba ang ugali ng isang tunay na nakatatanda? Tumahimik ka! Ikaw? Tama na. Sobra na. Autumn, ano ba talaga ang nangyari kahapon? Nanay, kagabi, pumasok siya ng palihim sa kwarto ko. Pinilit niya akong gawin ang gusto niya. Habang nag-aagawan kami, siya mismo ang nahulog. Katarantaduhan lang yan. Ikaw ang nanakit sa kanya. Andrew, wag kang magmadali. Ano ngayon? Andrew, alam mo, paano ko, isang mahinang babae, makakaya kang talunin, isang lalaking ganap na, bukod pa riyan. Kung yan ang istoryang ipinipilit mo, inaamin mo ba ang ginawa mo kagabi? Hindi ako. Ang batang ginoo ng mga Prescott ay sumubok umaligid sa hipag niya ngunit nabigo, at sa halip ay siya ang nasaktan. Sabihin mo sa akin, kung kumalat ang balita, hindi lang ito kahihiyan sa moralidad. Baka isipin ng mga tao na may problema ka. Ikaw. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Pero ano kaya ang iisipin ng mga ibang tao tungkol sa iyo at tungkol sa pamilya Prescott? Ang reputasyon ng pamilya Prescott ay lubusang masisira. Ikaw. Andrew, totoo ba ang lahat ng sinabi? Ni Autumn, Hindi. Nagsisinungaling siya. Tama. Maganda at matagumpay si Andrew. Pwede siyang magkaroon ng kahit sinong babae. Eksakto. Siya ang nanggigisa sa akin. Vara. Eksakto. Ikaw? Siguro dapat mo munang tingnan ang sarili mo sa salamin. Parang ako. Ang nanggigisa sa iyo. Ikaw ang pumasok sa kwarto ko sa kalagitnaan ng gabi, imbis na matulog. Tapos, ako raw ang nanggigisa sa iyo? Pumasok lang ako dahil nag-aalala ako kay Jonathan. Sa totoo lang, nakita ko ang babaeng ito na sinubukan saktan si Jonathan kagabi. ano? Ginang, nakita namin ito sa kwarto ni Jonathan. Ito ay... Isang karayom? Ang kwarto ni Jonathan. Paano ito nandito? Siguro dinala ito ng bruhang iyon. Oo, kagabi. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang babaeng iyon na may hawak na karayom at papaksyetin si Jonathan. Nang pigilan ko siya, ako naman ang sinuntok niya. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi mo lang matanggap na napangasawa mo ang isang lumpo. Kaya pinapatay mo si Jonathan para makapag-asawa ulit ng iba. Sira ulo ka talaga. Ano? Akin iyon. Wendy. Inamin niya. Akin iyon. Pero gamit ko iyon para gamutin si Jonathan. Nakakatawa naman. Tungkol sa sakit ni Jonathan, lahat ng eksperto na mahahanap ng mga Prescott ay dinala na namin at wala pa ring nakakapagpagaling sa kanya. At sa tingin mo kaya mo? Mga peking doktor lang iyon. Paano nila ako maitutumbas? Ang tanging pag-asa ni Jonathan ay kung ang pari ng Taoismo mismo ang pupunta at gagamit ng Supreme Needles para gamutin siya. At ikaw lang? Pari ng Taoismo. Hindi ako siya. Pero, ako ang kanyang estudyante. At itong set ng mga karayom na pilak, ito mismo ang tinatawag mong Supreme Needles. Ano? Alam naman ng lahat na hindi kumukuha ng alagad ang pari. Bukod pa riyan, ang Supreme Needle ay isang napakahalagang kayamanan. At itong hawak mong karat na karayom ay gagamitin mo pang pangalan ng pari para manloko at magyabang. Wendy, may masamang balak ang babaeng ito. Dapat nating siyang ikulong at lubusang imbestigahan. Anong lakas ng loob niyang magplano laban sa pamilya Prescott? Nanay, pangako ko na ako ang makakagamot kay Jonathan. Ikaw? Anong basehan mo para masabi yan? Nanay, magtiwala ka po sa akin. Ayaw mo namang makita si Jonathan na mabuhay ng tuluyang gulay, di ba? Ginang, may dumating mula sa pamilya Everett. Ang pamilya Everett, ano na naman ang pakay nila ngayon? Umusog. Aba, naglakas loob ka pang magpanggap bilang kapatid mo at pumalit sa kanya para makapag-asawa sa pamilya Prescott? Umalit? Ano ang ibig mong sabihin? Ginang Prescott, baka hindi mo pa alam, ito ang tunay na manugang na babae mo, si Autumn Everett. Ikaw si Autumn. Sino naman siya? Siya ay ang kapatid ni Autumn, si Claire Everett. Tama. Gusto niyang makapasok sa mayamang pamilya, mamuhay ng marangya, kaya nagpanggap siya bilang ako at nakapag-asawa sa mga Prescott. Wala siyang iba, kundi isang ganap na impostor. Ano ang sinabi mo? Ginang, pasensya na po. Hindi ko alam na ganun siya kamayabang na aabot siya sa ganito. Niloko niya ang lahat. Autumn, ang galing mong baliktarin ang mga bagay. Ikaw ang ayaw mag-isa, at ikaw ang nagpakuha sa akin na magpakasal para sa'yo. Ginang, hindi po ganoon.
Pakiusap, sana maniwala kayo sa akin. Ginang Everett, bakit hindi ko narinig na si Binibining Everett ay may ate? Baka hindi mo alam. 3 taon na ang nakalipas. Nagkaroon si Claire ng relasyon sa isang lalaki. Usap-usapan iyon sa buong bayan. 3 taon na ang nakalipas. So, puta nga talaga siya ano. Ang mga taong katulad niya ay hindi dapat maging dalaga ng mga Prescott. Kaya nga, doon siya nagtago sa templo sa mga nakaraang taon. Kakauwi lang niya, at ang nanay niya, nagpakamatay sa pagkalunod dahil sa kanya. Kung babastusin mo ulit ang nanay ko, sa susunod, hindi ka na makakapagsalita. Tingnan mo, to, sinuntok niya ako ng basta-basta. Nakikita mo ba kung gaano siya ka-plastic ngayon? Hindi ba't nagpapanggap siyang mahina dati? Wendy, nakita mo di ba? Ang bruhang to ay isang ganap na impostor. Ikaw ay talagang nakakadismaya. Masamang ugali, mayabang, nagsabuatan laban kay Jonathan, sinapak si Andrew, nangahas pang magpanggap bilang alagad ng pari, nagsisinungaling at nambobola kung saan-saan. Lahat ng ito ay sapat para mamatay kang 100 beses, di ba? May tao ba dyan? Bugbugin siya! Tigil! Jonathan? Jonathan. Nanay. Jonathan. Jonathan, ang gwapo niya talaga. Jonathan, gising ka na. Tamang-tama, itong bruha, hindi lang ikaw ang sinubukan niyang saktan. Tingnan mo, ginanito pa niya si Andrew. Eksakto. Hindi mo siya pwedeng palampasin. Oh. Jonathan, tingnan mo ito. Tama, siya ang gumawa ng lahat. Pero ang sakit ko ay siya pala ang gumaling. Jonathan, paano nangyari yon? Sa kanya? At sa supot na ito ng sirang karayom, imposibleng magaling kanya. Jonathan, huwag kang maawa sa kanya at gumawa ng kwento para mapalampas siya. Kahit na ako ay nasa koma, gising ang diwa ko sa buong panahon. Kagabi, tinurukan niya ako. Kaya ako nagising. Jonathan, ibig mong sabihin gising ang diwa mo? Kaya, kagabi, Jonathan, pakinggan mo ako. Nagkakamali lang. Andrew! Andrew! Anong ginagawa mo? Hinahon na yung suntok na yon. Subukan mo to ulit. Pagsisisihan mong pinanganak ka. At ikaw, bantayan mo na siya mula ngayon. O ikaw naman, ang hahabulin ko. Ayos lang ako, nanay. Jonathan, ako ang tunay na Autumn. Ako ang asawa mo. Ako ang asawa mo. Ako ang asawa mo. Siya ang nagpapanggap na ako para makapag-asawa sa mga Prescott. Totoo ba yan? Ayaw niyang pakasalan ka at mabuhay na parang byuda, kaya pinilit niya akong pumalit sa kanya. Jonathan, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ang galing-galing mo. Bakit ko naman tatanggihan? O tatanggi sa'yo? Oo, desperado lang siyang makapag-asawa sa mga Prescott. Ginagamit ang mga maduming paraang to. Ngayon binabaligtad pa niya ang sitwasyon para ako ang masisi. Muntik na akong maniwala. Paano kung pakinggan nating lahat kung ano talaga to? Claire, sa totoo lang, talagang kailangan kitang pasalamatan. Dahil ikaw ang napangasawa ni Jonathan imbes na ako. Yang loser na yon. Mayroon pa ba? Kayong ibang sasabihin? Ginang, pahintulutan ninyo akong magpaliwanag. Ang recording na ito. Peke ang recording na ito. Peke, paano kung ipatuloy ko ito para mas marinig ng malinaw ng lahat? Gago ka! Papatayin kita! Nanay, Lalabanan kita! Tama na. Hinahampas mo ang asawa ko sa harap mismo ng mga mata ko. Akala mo ba wala ako? Mga tao, Ginang, pahintulutan ninyo akong magpaliwanag. palayasin ninyo ang dalawang ito. Siya ang tunay na Autumn. Jonathan, ako ang asawa mo. Ginang, mayroon pa kaming ibang gagawin. Kaya, mauuna na kami. Autumn. Teka, hindi. Claire. Kanina, kasalanan ko yon. Muntik na kitang mapagbintangan. Ayos lang po, nanay.
Jonathan, kakagising mo lang, kailangan mo pang magpahinga. Kayo, dapat na lang kayong bumalik sa kuwarto at magpahinga. Jonathan, talagang ikaw ang dapat naming pasalamatan sa nangyari. Kung hindi, Ikaw. Sino ka ba talaga? ako ang asawa mo. Sino pa ba ang pwedeng maging ako? Alam na alam mo. Hindi yan ang gusto kong itanong. Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Kanina, sinabi mo na ikaw ay alagad ng pari. Matagal nang tahimik ang mga maestro. Hindi ko sila pwedeng ilantad. Huwag natin silang idamay. Gawa-gawa ko lang yon. Gawa-gawa? Eto, sa'yo to, di ba? Ang pagiging alagad ng pari, baka pwedeng pekein yon. Pero ang Supreme Needle Set, iisa lang yan sa mundo. Imposibleng peke yan. Magsalita ka? Sino ka talaga? Bakit ka lumapit sa akin? Ako ay... Narito ako para magbayad ng utang na loob. Pero, paano ko ba ito ipapaliwanag? Dahil sa nangyari noong gabi, 3 taon na ang nakalipas. Mukhang, sa puntong ito, isa na lang ang option. Anong ginagawa mo? Ang yaman-yaman ng pamilya mo. Lahat ng babae gusto kang pakasalan. Siyempre, ganoon din ako. Yan ba ang dahilan kung bakit ka lumapit sa akin? Hindi naman talaga. Ano ang tunay mong motibo? Ang tunay kong motibo. Anong ginagawa mo? Ikaw lang talaga ang pakay ko. Mahalaga ba talaga kung sino ako? Ang kailangan mo lang malaman ay ako ang iyong asawa. At hindi kita kailanman ipagkakanulo. Bakit kita pagkakatiwalaan? Patutunayan ko sa'yo sa pamamagitan ng aking mga gawa. Halimbawa, Ayaw mo talagang tumigil. pag-usapan nga natin, may utang ka pa sa akin na gabi ng kasal. Paano kung bayaran mo na ngayon? Mula ngayon, anuman ang intensyon mo, habang kasama mo ang mga Prescott, magpakabait ka. Kapag nalaman kong may masamang balak ka, hindi kita palalampasin. Kaya pala ikaw ang lalaki ko. Kahit galit ka, ang gwapo mo pa rin. Pero, balang araw, maiintindihan mo kung gaano kalaki ang ginagawa ko para sa'yo. Ginoo! Nahawakan ko rin kayo sa wakas. Nabalitaan kong matagal ka nang nakabalik sa bayan ng parang ngayon. Lahat sa Imperial Holdings Group ay sabik na makita ka. Oo, nakabalik na ako. May ilang bagay akong kailangang asikasuhin kamakailan. Kaya, kung may kailangan ka man, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Sa totoo lang, may isang bagay na kailangan kong ipaasikaso sa'yo. Maghanda ka ng isang kontrata at ipadala mo sa mga Everett. Tungkol naman sa halaga. Gawin mong 10 bilyong piso. Nauunawaan ko. Gagawin ko kaagad. Nanay, ako dapat ang ikakasal kay Jonathan. Gising na si Jonathan ngayon. Dapat pilitin mo si Claire. Yang walang kwentang babaeng yan. Napalitan ako. Palitan? Parang ang dali-dali lang sabihin mo. Walang magic pill para sa... Mga pagsisisi sa mundong ito. Galit ka ba sa bata?
nang walang dahilan? Kung hindi dahil sa pangit mong ideya, na gawing pamalit na nobya si Claire, hindi sana nangyari ito. Pumayag ka rin namang palitan ako ni Claire sa kasal noon. Ngayon, sinisisi mo pa ako. Pero baka dapat isipin mo na lang kung ano ang susunod mong gagawin. Anong ibig mong sabihin? Ano ang susunod? Huwag mong kalimutan, narating lang ng pamilya Everett ang kinaroroonan nito dahil nagtulungan tayong magplano. Sinira natin ang tunay na ina ni Claire at ninakaw ang shares ng kanyang kumpanya. Ganoon natin nakamit ang estado ng mga Everett. Ngayon, si Claire ang bagong may bahay ng pamilya Prescott. Malalaman din niya ang katotohanan sa bandang huli. Sa tingin mo ba papatawarin kanya kapag nangyari yon? Ako. Tama, problema na yan sa susunod. Nasa bingit na ng pagbagsak ang kumpanya ng Everett. Baka hindi na ito umabot para sa paghihiganti ni Claire. Baka mas mauna pang bumagsak ang mga Everett. Gino, nandito na po si Ginoong Wilson mula sa Imperial Holdings Group. Imperial Holdings Group. Bilis, pasukin mo siya. Ginoong Wilson, ano pong dahilan ng pagdalaw ninyo sa aking munting tahanan? Ginoong Everett, ito ang kontratang nagkakahalagang 100 bilyong piso na inihanda ng Imperial Holdings Group. Pakitingnan po ninyo. Kontratang 100 bilyong piso? Tama, direkta ito mula sa bagong chairman ng Imperial Holdings Group. Nais ng aming punong ehekutibo na magkaroon ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa Everett Corporation. Ang makipagtulungan sa isang dambuhalang grupo tulad ng Imperial Holdings Group, isang karangalan talaga iyon para sa amin sa Everett. Kung maganda ang kontrata at walang problema, aalis na ako, Ginoong Everett, sa isang maayos na pakikipagtulungan sa hinaharap. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Ingat, Ginoong Wilson. Napakaganda nito, talagang kahanga-hanga. Sa 10 bilyong pisong deal na ito, mailigtas ko ang Everett sa krisis. Baka makapasok pa tayo sa nangungunang 4 na pamilya sa bayan ng Parang. Pagdating ng panahon, magmumungkahi tayo ng alyansa sa mga Prescott, magtutulungan, at mapilitan ng mga Prescott na paalisin si Claire. Anong gulo pa kaya ang pwedeng gawin ng batang yan? At saka, mapapalitan ko na si Claire at maging ang binibining may bahay ng pamilya Prescott. Anong ibig mong sabihin ng palitan siya? Ikaw ang binibining may bahay ng mga Prescott. Si Claire ang kumuha ng pwesto mo. Sige, tama na, tigilan ang kakulitan ngayon. Kakaluklok lang ng chairman ng Imperial Holdings Group. Ang susunod, kailangan talaga nating gawin ang lahat para makuha ang loob ng leader na ito. Oo nga pala, narinig ko na ang dakilang tanawin auction house sa ilalim ng Imperial Holdings Group ay magdaraos ng subasta sa ilang araw. At saka, daw, iisang bagay lamang ang isa subasta. Dahil napakalaki ng dakilang tanawin auction house, kung maghahanda sila ng napakalaking okasyon para sa isang bagay lamang. Ibig sabihin, talagang espesyal ang piyesang ito. Kaya, anuman ang mangyari, kayong dalawa ay kailangang makuha ang bagay na iyon. Pagdating ng panahon, nais kong personal na ihatid ito sa bagong chairman. Huwag kang mag-alala, tatay. Naaasahan mo kami. Ang aking tao, napakagwapo. Tuwing nakikita ko siya. Mayroon ba sa mukha ko? Kainin mo lang. Mayroon kang ganyang tingin? Parang nagliliwanag? Sa totoo lang, dati akong naiisip na kayong dalawa ay magtatagal para talagang magkalapit. Pero nakikita ko kayong napaka-sweet. Nakakapanatag ako ngayon. Kung maibibigay mo sa akin ang isang malaki, malusog na lalaking apo. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ipaubaya mo sa akin. Sige, Claire, kaya umaasa ako sa iyo, honey. Sa pamamagitan ng paraan, Claire, napakabilis mong napasok sa pamilya. Hindi ko nakuha ang pagkakataon para bigyan ka ng tamang regalo. Kaya narito ang isang card. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Narinig ko na may auction sa dakilang tanawin auction house ngayong hapon at may ilang rare treasure na ibibid. Kung manalo ka, isipin mo lang ito bilang wedding gift ko sa iyo. Hindi na kailangan, nanay. Pakikuha mo lang. Kunin mo. Salamat, nanay. Huwag magpalipas ng oras. Umuwi ka ng maaga. Nakuha ko, honey. Nanay, tapos na ako sa pagkain. Napaka-sentimental.
Hindi ba ang dakilang Tanawin Auction House ay pag-aari ng Imperial Holdings Group? Tamang pagkakataon para tingnan kung paano tumatakbo ang mga bagay. Jonathan, kung napaka-worried mo sa kanya, bakit hindi mo siya hanapin? Dahil napakarami ng libreng oras mo. Bakit hindi mo magsagawa ng tunay na paghuhukay at alamin kung sino talaga ang nasa likod ng second branch? Sabi mo, may kumakalinga sa pangalawang sangay? Oh, Sige. Titingnan ko yan kaagad. Ay oo nga pala. Bagong chairman lang ang Imperial Holdings Group. Misteryoso yung chairman na ito. Walang nakakaalam kung sino, at ang Imperial Holdings Group ay nagbigay lang ng kontratang bilyong piso sa grupo ng Everett. Inilagay ng grupo ng Everett ang lahat ng pondo nila sa panganib. Sinusubukan nilang makuha ang item sa auction ngayong gabi, bilang regalo para sa chairman. sa tingin mo pupunta rin sa auction ang grupo ng Everett? Oo. Jonathan, saan ka pupunta? Di ba sabi mo hindi ka pupunta? Claire, 3 taon na mula nang huli kitang makita. Sino ang mag-aakala, ngayon ay babalik ka bilang dalaga ng pamilya Prescott. Pero ang pinakamahalaga, naaalala mo pa rin ako bilang iyong matalik na kaibigan. Hindi kita malilimutan. Ito pala ang dakilang Tanawin Auction House, ha? Ang ganda talaga, narinig ko. Lahat ng items sa auction ngayong gabi ay mga pambihirang kayamanan at lahat ng uri ng mga malalaking tao ay darating. May interesado ka ba sa anumang ia-auction ngayong gabi? Wala naman. Gusto ko lang tumingin. At kung may makakuha ng atensyon ko, baka magbid ako para sa asawa ko. Claire, 3 taon na tayong hindi nagkita. At ngayon, asawa na lang ang iniisip mo? Sino ang nagpapasok sa mga probinsyanong ito dito? Kaya ikaw, nagtataka ako kung sino. Ang buong lugar ay amoy kahirapan. Ah, kayo. Kaya nga may masamang amoy. Sino ang pinag-uusapan mo? Noong mga nakaraang taon, sinamantala mo ang pagbubuntis ng nanay ko, pumasok sa kama ng tatay ko, at nagpatuloy sa lihim kasama siya ng 20 taon. Sa totoo lang, maliban sa iyo, ang manira ng pamilya, walang sino mang iba ang bagay sa salita rito. Ikaw. Nanay, Claire, paano mo siya napalo? Paano kung nakuha mo ang kamay mo ay madumi? Oo, magandang punto. Claire, wag mong isipin na dahil lang nakapag-asawa ka sa mga Prescott at naging binibini, bigla kang nasa mataas na klase. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Jonathan ay pinag-usapan na hindi interesado sa mga babae bago siya napunta sa coma. Kahit na siya ay gumising ngayon, sigurado ako na ikaw ay nakakulong pa bilang isang malungkot na asawa. Alam mo, hindi mo talaga kailangang mag-alala tungkol doon, para sa akin. Sa totoo lang, ang mga binti ko ay medyo nanginginig pa ngayon. Pero ang balita, kayo ay nagpapatakbo ng negosyo ng mahina nitong mga nakaraang taon. Halos nasa bingit ng pagkabangkarote. Malapit na, bilang pangalawang binibini ng pamilya Everett, maaari kang mamalimos sa mga kalye. Bruha ka, hindi mo pa alam, di ba? Ang Imperial Holdings Group ay nag-sign isang kontrata ng bilyong piso kasama ang mga Everett. Ang pamilya Everett ngayon ay hindi na katulad ng dati. Pero ikaw ay isang tagabukid na manok na lumabas sa mga bundok. Kahit na naging binibini ng pamilya Prescott, hindi mo pa maikukubli ang iyong simpleng vibe. Kaya, ang mas malayo kang makarating, mas mabuti. Isang kontrata ng bilyong piso, ha? Hindi iyon basta-basta lang. Pero ang pagpapalayas sa akin, wala kang mga kwalifikasyon. Bella, tara na. Pigilan siya. Ang dakilang Tanawin Auction House ay talagang nasa ilalim ng Imperial Holdings Group. Ito, ang pinakamalaking auction house sa bayan ng Parang. Mahigpit ang mga patakaran dito. Kailangang umabot sa pamantayan ang iyong mga ari-arian. Saka ka lang makakapasok. So, i-check ba nila ang assets natin? Ikaw lang ang itinapong anak ng pamilya Everett. Kung kaya mo talagang bayaran, luluhod ako rito mismo at yuyukod sa'yo ng 3 beses. Isang gold card na may bilyong piso. May bilyong piso sa card na ito, hindi na kailangan ng asset verification. Tuloy po kayo. Bilyong piso? Saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Akala ko ba hindi mo inaasahan yan? Pambili lang ito ng candy na itinabi ni Ginang Prescott para kay Claire. Binigyan ka ni Ginang Prescott ng pambili ng candy? Hindi mo yan karapat-dapat. May narinig akong nagsabi kung pumasa ang aking mga ari-arian. Luluhod sila para sa akin. Sino ka ba para mag-utos? Hindi ako luluhod sa'yo. Tinatanggi mo pa rin?
Nanay, Bella, tara na. bruha ka. Ikaw. Hayaan mo na. May mas mahahalagang bagay tayong dapat asikasuhin. Kapag nakuha natin ang pabor ng bagong chairman ng Imperial Holdings Group, marami pang pagkakataon para pagtulungan ang bruhang yon. Tayo na. Jonathan, hindi masama. Ang asawa mo ay hindi pa rin makakatayo ng tuwid, ano? Kahanga-hanga. Tumahimik ka. Pagpasok natin, sundin mo lang ang gagawin ko. Sige. Salamat sa inyong lahat sa pagdating sa Dakilang Tanawin Auction House. Isang bagay lamang ang ipinagbibili sa auction ngayong araw. Ito ang maalamat na immeasurable elixir. Sinasabing, pahahabain ito ang iyong buhay, gagamot sa anumang sakit, at maaaring magbigay pa ng immortalidad. Diyos ko, ang maalamat na immeasurable elixir. Kahit hindi nito kayang gawing immortal, kung gagamot ito sa mga sakit na hindi magamot, kahanga-hanga pa rin iyon. Autumn, kung magagawa nating manalo sa pagbid na ito at iregalo ito sa bagong chairman ng Imperial Holdings Group, ang pamilya Everett ay magiging panatag na sa buhay. Hindi ba? Panimulang tawad, 500 milyon. 800 milyon. 1 bilyon at 200 milyon. 1 bilyon at 500 milyon. 1 bilyon at 700 milyon. 2 bilyong piso. Desididong manalo ang pamilya Everett. 2 bilyong piso kaagad ang alok. Mukhang wala tayong pagkakataon. Kahanga-hanga ang Dakilang Tanawin Auction House. Nakakakuha pa sila ng immeasurable elixir. Ang bagay na ito, sa totoo lang, 2 bilyong piso ay isang napakagandang halaga na. Kahit 10 bilyong piso ang halaga, sulit pa rin. Mabuti pa ibilhin ko na lang ito para matulungan si Jonathan na gumaling. Mayroon pa bang gustong magbid? Kung wala, 2 bilyong piso, unang tawag, 2 bilyong piso, ikalawang tawag, 2 bilyong piso. 5 bilyong piso. Diyos ko, sino ba itong binibini? Tumaya siya ng 3 bilyon ng sabay-sabay. Hindi ko alam. Hindi ko pa siya nakikita dati. 5 bilyon. Nababaliw ka na ba? Subasta ito. Magtaya ka, manahimik ka, o umalis ka. Autumn, kahit na mayroon tayong kontrata ng Imperial Holdings Group na 100 bilyon, saan tayo kukuha ng 5 bilyong pisong cash? Jonathan, sino ba talaga ang asawa mo? 5 bilyon ang unang taya niya. Sinusustentuhan ka ba? Siguro importante siyang tao. 5 bilyon, una, 5 bilyon, pangalawa, 5 bilyon, pangatlo. Pinabati namin ang binibining ito sa pagwawagi ng item sa halagang 5 bilyong piso. Mabuhay siya. Sandali lang. Tagapag-anyaya, nandito lang siya para manggulo. Talagang hindi niya kayang. Magbayad ng 5 bilyon. Oo, sinuri nila ang pondo niya sa entrada kanina. 1 bilyon lang ang laman ng kanyang card. Saan manggagaling ang 5 bilyon pa? Wala lang ang 5 bilyon dahil hindi mo kayang magbayad. Hindi ibig sabihin, hindi ko kaya. 5 bilyon. Ay wala lang? Ang yabang mo naman. Isa ka lang na itinapon ng pamilya Everett. Pinalayas ng walang dala. At isa ka ring probinsyana na bagong babalang ng bundok. Sino ang nagbigay sa'yo ng tiwala para magtaya ng 5 bilyon? Kaya pala siya ang itinapon ng pamilya Everett. Kung makakabayad siya ng 5 bilyon, isusulat ko ang pangalan ko ng pabaliktad. Pero narinig ko nakakasal lang niya sa panganay na anak ng mga Prescott, si Jonathan Prescott. Hindi malaking bagay ang 5 bilyon para sa pamilya Prescott. Ano naman, matapos ang aksidente sa sasakyan ni Jonathan, naging gulay na siya, nakaretay siya sa kama ng kalahating taon. Kahit nagising na siya ngayon, ang posisyon niya sa mga Prescott ay nakatirik sa talam ng kutsilyo. Hindi niya siya ipagtatanggol. Binibini, bayaran mo na po. Sa kanyo na po kunin ang elixir, tama? Ang Dakilang Tanawin Auction House. Kailan pa tayo nagkaroon ng ganyang patakaran? Walang ganyang patakaran ang Dakilang Tanawin. Pero sa itsura nyo po, duda ako na may 5 bilyong piso kayo. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kung hindi nyo maipapakita ang 5 bilyon, papalisin ko kayo ng seguridad dahil nakakaabala kayo sa ayos. Hinusgahan ng tao sa itsura. Sige, tawagin mo na sila. Pero pag-isipan mong mabuti, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Seguridad. Claire, ano na ang gagawin natin? Huwag kang matakot. Nandito ako. Tagapagpasimuno, sinisira mo ang mga patakaran ng auction house ng mag-isa at sinusubukan mong saktan ang bisita na nag-alok ng 5 bilyon para sa item na ito kung malaman ito ni Ginoong Wilson. Alam mo ba ang mangyayari sa iyo? Dumating na ang tagapangulo ng pamilya Everett. Tatay, bakit ka nandito? Tumawag lang si Ginoong Wilson para sabihin na darating na ang bagong tagapangulo para mag-inspeksyon. Paano nyo hinawakan ang trabahong ibinigay ko sa inyo? Ikaw. Walang utang na loob.
Anong ginagawa mo rito? Tatay, buti na lang dumating ka ngayon. Nanggugulo rito si Claire. Nag-alok siya ng walang basehan at kinuha ang pinakamabisang milagrosong gamot na iregalo sana natin sa bagong tagapangulo. Walang utang na loob. Ang lakas ng loob mo. Hanggang sa magnakaw ka pa ng para sa bagong tagapangulo. Ipinapahayag ko, ang elixir na ito ay binili na ng mga Everett. So, para sa akin pala ito? Well, wala akong magagawa kundi tanggapin. Ikaw na ang magbayad. Walang hiya, paano naging regalo mo ito? Akala mo ba talaga ikaw ang tagapangulo ng Imperial Holdings Group? Tama, ako ang bagong tagapangulo ng Imperial Holdings Group. Claire, Ang bagong chairman. Isa yung katayuan na hindi mo kayang isipin. Anong lakas ng loob mong maggulo dito? Richard, hindi ba't narinig ko lang na sinabi mo, ang bagong chairman ng Imperial Holdings Group ay paparito? Kung malaman niya ito, tiyak na isasangkot tayo sa gulo. Bakit hindi mo na lang gawin ang tama at iwan ang pamilya? Tapos maghanda ka na ng paliwanag? Siguro, kung siya ay magiging mapagbigay, baka bigyan pa tayo ng malaking kontrata. Tama ka, mahal. Ikaw na paslit, anong lakas ng loob mong pumunta sa dakilang tanawin at maggulo? At naglakas ka pa ng loob na walang respeto sa bagong chairman. Ngayon, ipapatupad ko ang disiplina ng pamilya dito mismo para maging halimbawa. May isa, baliin ang mga binti niya. Gusto mong baliin ang mga binti ko? Gusto kong makita kung sino sa inyo ang talagang makakagawa niyan. Ikaw, Tigil! Ginoo, Umalis ka sa daan ko. Ginoo, ang bruhang ito ang nagkakagulo dito. Nag-aangkin pa siya na siya raw ay ang chairman ng Imperial Holdings Group. Tama na. Binabati kita, Binibining Everett. Binibining Everett? Ginoong Wilson, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Siya iyon. Nagpapanggap siyang tagapangulo ng Imperial Holdings Group dito. Kailangan mong magpadala ng mga tao ngayon din para arestuhin siya. Siguraduhing mabulok siya sa bilangguan. Oo, Ginoong Wilson. Pagkukulang ko sa pagkokontrol sa kanya. Kaya nga itong rebelding batang ito ay nangahas na lumaban sa autoridad. Huwag kang mag-alala, aayusin ko siya kaagad. Hindi ko siya papayagan na guluhin ang bagong tagapangulo. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ang taong ito ang kasalukuyang tagapangulo ng Imperial Holdings Group, tagapangulong Claire Everett. Ano? Ginoong Wilson, siya. Tagapangulo ng Imperial Holdings Group. Eddie, ako ba ay? Ikaw nga talaga ang tagapangulo ng Imperial Holdings Group. Talagang walang guda tungkol diyan. Paano naman ang kontratang 100 bilyong piso sa Imperial Holdings Group? Richard Everett, dahil mag-ama tayo, buong pusong ibinigay ko sa iyo ang kontratang 100 bilyong piso. Pero hindi ko inakala na ganito ang trato mo sa akin. Kung ganito ang sitwasyon, hindi na kailangan na umiral pa ang kontratang iyon. Kunin mo rito ang kontrata. Hindi, Claire, wag. Tagapangulo, pag-usapan natin ito. Pag-usapan natin. Para sa partnership na ito, kami. Ginamit namin ang lahat ng aming kapangyarihan at inilagay ang lahat ng aming pondo. Kung mawawala sa akin ang kontratang ito, ang grupo ng Everett ay babagsak. Sige, di magsara na lang. Ang kontrata ko. Ang aking kontratang nagkakahalaga ng 10 bilyong piso. Tama, ang gamot na ito, sinabi ni Tagapangulo Everett na bilhin na niya ito para sa akin. 5 bilyong piso. Tandaan, sa pamilya Everett kayo kukuha ng bayad. Walang dapat mawala ni 1 sentimo. Opo. Claire, bruha ka. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, hindi ba? Walang utang na loob. Papatayin kita. Anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa tagapangulo? Kayong dalawa, lumuhod, iukod ninyo ang inyong mga ulo at humingi ng tawad sa tagapangulo. Lumuhod. Claire, nagkamali ako. Dahil sa ating pagiging mag-ama, pabayaan mo na ako ngayon. Pakiusap. Richard, noon mo pa siya kinasabwat para patayin ang nanay ko at pinalayas mo ako sa bahay. Pinilit mo pa akong magpakasal bilang kapalit ng iba. Bakit kailanman ay hindi mo naisip na anak mo ako? Claire, basta't mapapatawad mo lang ako ngayon, ako ay magbabagong buhay. Gusto mong patawarin kita? Sige, tingnan natin kung totoo ang sinasabi mo. 3 minuto, 1 sampal, 100 milyon. Kung gusto mo ang pera, patunayan mong seryoso ka. Richard, Tatay, anong gusto mong gawin? nanay,
Okay ka lang? Tatay, paano mo nasaktan si nanay ng ganito? Dahil lang sa bruhang yon. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya inalagaan? Ginoong Everett, ang halagang ito ay hindi naman sapat para sa pamilya Everett, hindi ba? Walang utang na loob. Ako ang pinuno ng pamilyang ito. Kailan pa naging karapatan mong pagsabihan ako? Autumn. Nanay, Autumn. nanay. Ginoong Everett, 1 minuto na lang ang natitira sa'yo. Hindi ako yon. Hindi ko ginawa. Nanay, Hindi ako yon. Nakita ng lahat na ikaw ang pumatay sa kanya at ikinakaila mo pa rin? Dalhin ninyo silang dalawa sa presinto. Hindi ko ginawa. Hindi ako yon. Tagapangulo, may isa pa akong bagay. Narinig kong bumaba ka na mula sa bundok. Si kaliwang tagapagtanggol ay laging nagsasabing gusto kanyang salubungin ng personal. Hindi na kailangan yan. Pagtuunan na lang niya ng pansin ang kanyang trabaho. Si, Bella, tara na. Claire, ang galing-galing mo talaga. Sa loob lang ng 3 taon, hindi ka lang naging dalagita ng mga Prescott, kung hindi ikaw pa ang naging chairwoman ng Imperial Holdings Group. Sadyang sunod-sunod lang ng pagkakataon ng lahat. Pero Claire, si Richard, tatay mo pa rin naman siya sa huli. Yung ginawa niya ngayon, okay ka lang ba talaga? 3 taon na ang nakalipas, nang patayin niya ang nanay ko, tumigil na siyang maging tatay ko. Tungkol naman sa mga Everett, karapat-dapat sila sa nangyari sa kanila. Kahit nabuhay pa sila, ang naghihintay lang sa kanila ay kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Claire, kahit anong desisyon mo, laging nandito ako para suportahan ka. Sige na, huwag ka nang malungkot. Maglakad-lakad tayo. Halika na. Claire, dadalhin kita ulit dito sa susunod na may okasyon. Anong klaseng okasyon? Huwag mong husgahan ang kalye na ito dahil wala masyadong tao ngayon. Kapag may event, napakasaya at masigla dito. Tuwing pista, may sayaw ng leon, mga palabas sa entablado, pati parade ng banda at iba pa. Napakaganda talaga. Mukhang masaya nga. Hayaan mo sa akin, huwag kang mag-alala. Kapag ako ang nag-aya sa iyo, masisiguro kong masaya ka. Si, Hoy, mahal, nasaan ka? nasa bahay na ako sa loob ng 2 minuto. Talaga? Nag-shopping ka ba ng napakatagal hanggang nakalimutan mo na ang oras? Hindi naman. Hoy, gwapo, sino ang hinahanap mo? Si Claire ang hinahanap ko. Nasa likod mo. Sa likod ko, Mahal, anong ginagawa mo dito? Anong pagkakataong ito? Sumama ka sa akin. Pero, Kapag kasama ako, walang pero. ako? teka, ito ba yung kilalang-kilalang dominante at mapang-aping galaw ng CEO? Ang lakas ng dating. Jonathan, ibaba mo ako. Ikaw, Anong balak mong gawin? Kaya ngayon? Anong dapat kitang tawagin? Binibining Everett, Dr. Everett, o kaya ang chairwoman ng Imperial Holdings Group. Sa subasta ngayong araw, nandito ka rin pala. Yun ba talaga ang punto? Ang totoong issue, ang galing-galing mo, pero itinatago mo ang tunay mong pagkatao, kunwari napilitan kang magpakasal sa mga Prescott. Kaya, ano ba talaga ang motibo mo? Ako. Ano? Sasabihin mo na naman na ako ang target mo? Noong nakaraan, madali mo akong naloko, pero ngayon, hindi na ganoon kadali. Jonathan, bakit siya ganoon kabalisa? Baka nakalimutan niyang uminom ng gamot? Oo nga, gamot. Huwag muna nating pag-usapan yan. Kunin mo muna ito. 5 bilyong piso ang ginastos mo dito sa subasta? Para lang ibigay sa akin?
Hindi ko yan kukunin. Isang bagay na galing sa taong may madilim na pinanggalingan. Paano kung may lason diyan? Maniwala ka sa akin, hindi kita kailanman sasaktan. Ang gamot na ito ay bihira at napakahalaga. Kapag ininom mo ito, talagang makakatulong sa kalusugan mo. Anong ginagawa mo? Tingnan mo, hindi ito lason. Ikaw, ang hirap talaga paniwalaan sa'yo. Pakialamero ka. Pero, ang kakaiba nito, ito, mga gamot, bakit parang may mali? May laman ba ito? Claire, noong bagong taon, binigyan ka ba ng iyong Ginoo at ng iba ng regalo ng pera? May natira ka pa ba? Pang-apat na Ginoo. Pang-lima na ito sa buwang ito. Alam ko. Pero ngayon, may ibibigay akong kapalit. Tingnan mo, may dala akong libro para sa'yo. Nakatala rito, ang bawat maalamat na elixir sa kasaysayan. Ayaw mo ba? Sige, sige. Ito na ang huli. At saka, sa inyong magkakasama, mag-enjoy na lang kayo ng magkasama. Ayos na yon. Hindi naman kailangang maghulog ng bilyong piso sa tuwing magkikita. Gets ko. Tara na. Naglakas loob ka talagang lasunin ako. Hindi ako. Ayos ka lang ba? Kung lalason mo ako, magdudusa ka. Magandang umaga. Naglakas loob ka talagang magdroga sa akin? Sumpa ako, wala akong kasalanan. Hindi ko rin alam yon ng maaga. Yung milagrong tableta ay may ganitong epekto. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa'yo. Sino bang nagsabing gusto kong bahala ka sa akin? Bakit ka nagkukunwari ngayon na hindi mo ako kilala? Pero, uy, 50 bilyong piso para sa isang gabi kasama ang sarili mong asawa. Ay mura na yon. Ito ay para sa'yo. Ano ito? Para sa akin? Maliit na laman lang, walang halaga. Hintayin mo ako. Claire. Halika rito. Halika. Tikman mo. Ang sinabawang manok na ginawa ko para sa'yo. Salamat, nanay. Salamat sa lahat ng ginawa mo kagabi. Nanay, wala kang dapat pasalamatan sa akin. Kumusta? Masarap ba? Masarap. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Ito. Ibinigay ito sa'yo ni Jonathan. Oh, Jonathan. Ay ibinigay nga ito sa'yo. ano ito, nanay? Ito. Ito ang kanyang anting-anting. Noong ipinanganak siya, binigay ito sa kanya ng tatay niya at ako. Dala-dala niya ito mula noon. Pero, nang ibigay ito sa akin ni Jonathan kanina, sabi niya maliit na laruan lang ito. Walang halaga. Nanay, may aasikasuhin ako. Jonathan, saglit lang. Huwag mong kalimutan, sa ilang araw, 80, na kaarawan na ni Lolo. Pupunta tayo sa Jade Dragon Manor para magdiwang kasama niya. Ipapakilala rin natin sa kanya ang manugang na babae niya. Masaya na siya niyan. Sige, alam ko. Nanay, aalis na ako. Okay. Sabay kayong umalis. Mahal, hintayin mo ako.
Binigay mo na sa akin ang swerte mong anting-anting. Ibig sabihin ba nito? Saan ka man pumunta, kailangan mong isama ako. Tama ba? Tama ba ako? Mukhang ang pangarap kong magkaroon ng apo ay malapit na matupad. Kailangan ninyong mag-isip ng paraan. Tatay, pakiusap, mag-isip ka ng paraan. Nangako si Lolo noon. Sabi niya ibibigay niya sa akin ang pamumuno sa mga Prescott. Ngayon tingnan mo, gising na si Jonathan. Ano na ang gagawin ko? Mahal na mahal siya ni Lolo. Sigurado akong ibibigay niya ang pamumuno sa pamilya Prescott kay Jonathan. Sa huli, dahil lahat iyon kay Claire na sumira ng lahat para sa atin. Isang batang babae, dahil lang marunong ng kaunti sa medisina, akala niya mapoprotektahan niya si Jonathan. Ang naive. Di, mag-isip ka naman ng paraan. Kung hindi, ang pamumuno sa pamilya ay talagang mapupunta sa mga kamay ni Jonathan. Huwag kang mag-alala. Pinlano na namin ito ni Ginoong Holloway. Ang pamilya Holloway sa lungsod ng Talisay, ang aksidente sa sasakyan noon ay talagang ideya nila, pero tingnan mo ang nangyari. Si Jonathan ay naglalakad pa rin parang walang nangyari. Noon iyon. Hindi ninyo naiintindihan. Ang pamilya Holloway ay nakipag-alyansa na sa Ashura Syndicate ngayon, ibang level na sila. Ang Ashura Syndicate? Ang gang na halos namumuno sa buong mundo. Sobrang nakakatakot. Tama, sinabi niya mismo sa akin. Pagdating ng ika-80 na kaarawan ng patriarka, personal siyang darating kasama ang kanyang mga tao at hahamunin si Jonathan. Kapag nagkagulo na, wala nang pakialaman. Sa ngayon, hindi pa ganap na gumagaling si Jonathan. Kung may mangyari sa kanya, sa laban, ang posisyon ng lider ng pamilya ay kusa nang mapupunta kay Andrew. Kapag naging pinuno na ng pamilya si Andrew, kailangan lang niyang hatiin ang aming negosyo sabay ng parang sa mga Holloway. Di. Perpekto iyon. Ginoong Harold, ito ay regalo sa iyong kaarawan mula sa grupo ng bituin. Naway magkaroon ka ng kaligayahang walang hanggan at mahabang buhay na tulad ng mga bundok. Hoy, ang bait mo naman. Ang bait mo talaga. Sige na, maupo ka na. Sige, umupo ka na. Ang grupo ng bituin ay naghahandog ng florera ng jade bilang regalo. Ginoo, ito ay isang pagbati mula sa grupo ng Slater. Naway magkaroon ka ng buhay na kasintayog ng langit. Pakiusap, pasalamatan mo si Ginoong Slater para sa akin. Ang grupo ng Slater ay nagbibigay ng makulay na florang salamin. Pangalawang Ginoo, pangalawang ginang. Dumating na ang pangalawang batang Ginoo. Tatay, Lolo, Tatay. Bakit ka nakatayo lang diyan? Lolo, ito po ay espesyal kong pinili para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. South Bay Night Pearl. South Bay Night Pearl. Naaalala ko noong nakaraang taon, ang simula ng presyo ay umabot sa 1 bilyong piso. Talagang ipinapakita ng pangalawang batang Ginoo ang kanyang paggalang. Andrew, talagang nagustuhan ko ang regalong ibinigay mo. Lolo mo ako. Ang paggalang ko sa iyo ang pinakamaliit na magagawa ko. Unang ginang, unang batang Ginoo. Dumating na ang batang ginang. Tatay, narito kami para bisitahin ka. Tatay, ito ang asawa ni Jonathan na kakasal lang, Claire Everett. Claire, magmadali ka at batiin mo ang lolo. Lolo, Mabait na bata, napakabait na bata. Narinig ko, ikaw ang tumulong na magpagaling sa sakit ni Jonathan. Sa ngalan ng lahat sa mga Prescott, salamat, maraming salamat. Lolo, pamilya tayo lahat dito, kaya hindi na kailangang maging formal. Maupo ka po. Kahit na ang pangalawang binata ay talagang gwapo at kaakit-akit, kapag ikinumpara mo siya sa panganay na binata, hindi siya gaanong nakakapantay. Totoo iyan. Ngayong gising na ang panganay na binata. Sa tingin ko ang posisyon ng pinuno ng pamilya halos siguradong mapupunta sa panganay na binata. Madaling sabihin iyan? Pero ngayon ay 80 kaarawan ng lolo mo. Bakit hindi ko nakita na may dala kang regalo? Ipag, naibigay na namin ang aming regalo sa tagapamahala kanina. Wendy, pinili mo ang regalo mo dahil sa iyong pagmamahal at paggalang? Pero Claire, bagong kasal lang sa mga Prescott at pumasok dito na walang dala. Iyan ay talagang hindi paggalang sa mga nakatatanda. Iba ang Andrew. Alam niya na malapit na ang kaarawan ng lolo, kaya naghanda siya ng regalo 1 taon bago pa. Hindi tulad ng ilang tao.
Sino ang nagsabi na walang dala akong regalo? Bakit hindi ko nakita? Nasaan ang regalo? Nakita mo ba? Lolo, ngayon ay 80 kaarawan mo. Ito ang regalo na Jonathan, at ako ay inihanda para sa iyo. Tingnan mo, parang damo lang yan. Magtiwala ka. Damo lang talaga yan. Ang lakas ng loob mo. Ang lolo mo ang pinuno ng mga Prescott. Sa bayan ng Parang, siya ay isang makapangyarihang tao. Ngayon ay 80 kaarawan niya, at damo lang ang ibinigay mo sa kanya bilang regalo? Hindi mo ba ikinahihiya ang lolo mo? Tatay, inihiya ka lang ni Claire sa harap ng lahat. Dapat may magpalayas sa kanya ngayon din. Mga guwardiya! Gusto kong makita kung sino man ang maglakas loob na hawakan siya. Sandali lang. Ito, napakabait na bata. Ikaw lagi ang pinakanakakaunawa sa puso ko. Tatay, ganito ka inihiya ni Claire. Paano mo? Ano ba ang alam mo? Noong bata pa ako, nagprakti ako ng martial arts. Kaya ngayon, nagkakasakit ako dahil dito. Tuwing lumulubog ang araw, sumasakit ang buong katawan ko. Nang hindi matiis. Ang tanging makapagpapagaling sa sakit ko ay ang Blue Spirit Grass. Ibig mong sabihin ito ay... Ito ay ang Blue Spirit Grass. Paano kaya nangyari yon? Napakabuting bata. Paano mo ba naisip na ibigay ito sa akin? Lolo, kapag nandito si Jonathan, laging pinag-uusapan ang kalusugan ninyo. Marami rin siyang pinagdaanan para lang mahanap ito para sa inyo. Ako naman, ginagawa ko lang ang parte ko para ipagpatuloy ang kabutihan. Talaga namang, maalalahanan kayong dalawa. Kailan ba kita kinausap tungkol sa kalusugan ni Lolo? At saka, paano naging ako ang nakahanap nito? Hindi mo na kailangang pag-usapan yan palagi. Halatang halata naman ang kalagayan ni Lolo. Bukod pa riyan, itong halamang ito. Mag-asawa tayo. Ganoon ba talaga kahalaga kung sino ang nakahanap? Tsk. Maaalalahanin? Swerte lang yan. Swertehan lang talaga? Wala nang iba. Hindi mahalaga yon. Pero ang alam ko na may gustong umangkin ng credit na hindi naman sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin? Ang South Bay Night Pearl ay talagang espesyal. Pero nakakalungkot, yung nasa inyo parang hindi tama ang itsura. Huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Gumagawa ako ng kwento o hindi, malalaman natin kapag tiningnan. Paano naging itim ang isang South Bay Night Pearl? Eksakto. Kung gayon, ano pa kaya ito? Ito sa kanya. Ay peke talaga. Andrew, ano ang nangyari dito? Lolo, ako rin ay nadaya. Hindi ko alam, Lolo. Tatay, Andrew ay talagang simple simula pa noong bata siya. Talagang baka siya ay nadaya ng iba. Hindi niya ginawa iyon ng may intensyon. Siya ay mahigit 20 at hanggang ngayon, hindi makilala ang tunay sa peke. Iyan ay talagang katangahan. Isara ang iyong bibig. Pasaway na bata. Kahit ganito kaloko-loko, nagawa mo pang magkamali. Talagang napahiya mo ako. Maghintay lang at tingnan mo kung paano ako haharap sa iyo ngayon. Sapat na. Naniniwala ako sa Andrew. Ito ay isang simpleng pagkakamali lamang. Pero, ang aking manugang na babae ay tama. Ginawa mo ang isang bagay na ganito kaloko-loko. At talagang kailangan mo ng pagpapalakas. Kung hindi, hindi mo makayanan ng malaking responsibilidad. Tatay, Maghintay lang kayong lahat. Ang pamilya Holloway ng lungsod ng Talisay ay dumating. Ang pamilya Holloway at ang aming pamilya Prescott ay palaging magkalaban sa negosyo. Bakit sila biglang nagpakita dito? Totoo iyan. Nung araw, ang pamilya Holloway ay nagnasa sa aming pamilya Prescott kapangyarihan at katayuan. Para makuha ang gusto nila, sinubukan nilang ibagsak ang aming pinuno ng pamilya paulit-ulit. Hindi inakala, ngayon sila ay talagang maglakas loob na pumunta dito. Ano ang nangyayari? Ang mga miyembro ng pamilya Holloway ay narito at ang pamilya Prescott hindi man lang nagpadala ng kahit sino para bumati sa amin? Hindi ka maunahan dito. Tama. Ngayon, narito ako para magbigay ng aking pagbati. Ganito ba talaga ang pamilya Prescott sa pagtanggap sa kanilang mga bisita? Derek Holloway. Walang taong pumupunta ng walang dahilan. Sabihin mo na, ano ba talaga ang pakay mo ngayon? Ginoong Prescott, 20 taon na ang nakalipas. Natalo ako sa iyo. Ang mga Holloway ay umalis sa bayan ng Parang at bumalik sa lungsod ng Talisay. Ngayon, 20 taon na ang lumipas.
Panahon na para ang ating dalawang pamilya ay magbayaran na ng utang. Pareho na tayong lagpas 80 taong gulang. Halos kalahati na tayo sa libingan. Paano mo aasahang makikipagkumpetensya pa tayo? Hindi tama iyan. Kahit na tayong dalawa ay hindi na makakumpetensya, may iba pa namang makakaya. Halika. Ang lalaking ito ay isang mandirigma mula sa bansang isla. Ngayon, siya ang magre-representa sa pamilya Holloway at hahamon sa inyong pamilya Prescott. Sabi nila, napakalakas ng mga mandirigma mula sa bansang isla. Sa pagtingin pa lang sa kanya, makikita mong siya ang pinakamagaling sa lahat. Ipinadala siya ng mga Holloway para hamunin ang mga Prescott para lang mapahiya kayo. Nandadaya ka. Napagkasunduan nating labanan ito ng dalawang pamilya, ang pagdadala ng tulong mula sa labas. Anong klaseng kasanayan iyan? Baka hindi mo alam ito, pero noong nakaraang buwan lang, pinakasalan niya ang bunso kong anak na babae. Opisyal na siyang bahagi ng pamilya Holloway ngayon. Kaya ano ang problema? Ang pamilya Prescott pa ay wala kundi isang grupo ng mga duwag na walang may lakas ng loob na tanggapin ng hamon. Sige, ipasok ang aking regalo. Ginoong Prescott, pakiusap, tanggapin ninyo ang aking regalo. Isang orasan. Kayong mga Holloway ay may kapal ng mukha. Pinapahiya ng hayagan ng aking ama ng ganito. Tatay, tanggapin na natin ang hamon. Ano naman kung siya ay tinaguri ang mandirigma mula sa bansang isla? Ang pamilya Prescott ay walang pakialam sa mga taong ganyan. Ginoo, handa kaming ipagtanggol ang mga Prescott at lumaban hanggang kamatayan. Mabuti. Ngayon, ang mga Prescott ay tatanggapin ang hamon. Salamat sa iyo. Ayos lang ba? Hayaan mo ako. Ang reputasyon ng pamilya Prescott hindi dapat mababa dahil sa mga taong tulad ng mga Holloway. Mga walang kwentang loser. Walang kahit anong honor. Magpakamatay kayo! Palagi kong naririnig, punong-puno kayo ng mga master ng martial arts. Pero ngayon, nakita ko mismo. Wala talagang espesyal. Mga grupo lang ng mga walang kwentang tao na nagtatakbo-takbo. Mukhang ang pamilya Holloway ang nanalo sa round na ito. Narinig ko na ang mga Prescott ay isang pamilya ng mga dalubhasa sa martial arts. Ganyan lang ba ang kaya ninyo sa isang bansa sa kanluran? Konsiderado pa ba iyan na kilalang pamilya? Manugang, hindi ka pwedeng basta magsalita ng ganyan. Alam mo, ang panganay na apo ng pamilyang Prescott siya ay isang henyo sa martial arts na isang beses lang sa isang siglo. Hindi pa nga siya sumasabak. Jonathan, seryoso ka bang natatakot? Natatakot ka bang umakyat diyan? Ganito na lang, Harold. Kung kayo ang manalo, ibibigay namin ang lungsod ng Talisay. Pero kung kayo ang matalo, mag-impake kayo at umalis sa bayan ng Parang. Ano sa tingin ninyo? Ginoong Holloway, may isang bagay na hindi ninyo alam. Kakagaling lang ni Jonathan sa malubhang sakit at hindi siya fit na lumaban sa ngayon. Hindi ba't gumaling na si Jonathan ng nakaraan? Huwag mong sabihing natatakot lang siya. Nanay, pakinggan mo ang sarili mo. Imposibleng duwag si Jonathan. Kung mas magaling ako sa martial arts, isusugal ko ang sarili kong buhay at haharapin ko siya ng personal. Jonathan,
Matagal nang mataas ang pag-asa sa iyo ni Lolo. Inisip pa nga niyang gawin kang pinuno ng pamilya. Sa ngayon, dapat kang magpakita ng halimbawa para sa mga Prescott, ipagtanggol ang dangal ng pamilya. Tama iyan. Tama na. Jonathan, ito ay bagay na dapat asikasuhin namin mga nakatatanda. Huwag kang makialam. Ako na ang bahala dito. Lolo, maupo po kayo? Ako na ang bahala. Jonathan, wag, kakagaling mo lang sa mga pinsala. Kung masaktan ka ulit, magiging malubha iyon. Nanay, mula pa sa simula, lubos akong naniniwala na ako ang target nila. Bukod pa riyan, ang tinatawag na mandirigma, ay hindi naman ako naa-impress. Narito ako para hamunin ka. Saan nanggaling itong batang to? Anong lakas ng loob mong maggulo dito? Wala ka talagang alam sa lugar mo. Ginoong Holloway, baka hindi mo alam. Kakauwi lang po ng aming binibini galing sa kabundukan. Hindi pa talaga siya naturuan ng magandang asal. Akala ko kung sino kang importante. Babae ka lang palang hindi makapanakit kahit ng langaw. Patay na ba ang lahat ng lalaki sa pamilya Prescott? Claire, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero hindi mo sila kayang talunin. Umuwi ka na ngayon. Huwag kang mag-alala, Lolo. Wag. Sandali lang. Sa aking bansa, hindi ako nananakit ng babae. Dapat umuwi ka na lang, magbordado, at mag-alaga ng mga lalaki. Ang ingay. Bakit ang daming useless na salita? Takot kang lumaban kasi matatalo ka. Anong sinabi mo? Hindi ako takot. At anong sinabi mo kanina? Ang pag-aalok ng lungsod ng Talisay at bayan ng Parang. Yan lang ang kaya mo? At seryoso kang yun ang tingin mong karapat-dapat na pusta? Ano naman ang gusto mo? Sige, ganito. Kung matatalo ako, gawin mo sa akin ang anumang gusto mo. Pero kung ikaw ang matalo, hindi ba't kilala ang bansa mo sa harakiri? Ngayon, turuan kita ng isa sa mga turo ng Republika. Ang tawag dito ay pagpapakamatay. Nababaliw na ba ang pamilya Prescott? Literal na buhay nila ang pinagpustahan nila. Sa tingin ko gusto lang niyang magpasikat. Masisira niya ang reputasyon ng pamilya Prescott. Deal. Napakagaling niya. Hindi ito ang lugar para magpanggap ka. Umupo ka. Hayaan mo akong bahala dito. Jonathan, nag-aalala ka ba sa akin? Sabi ko sa'yo, ipagtatanggol kita. Lagi at magpakailanman. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang ako. At saka, suot ko pa rin ang anting-anting na ibinigay mo sa akin. Ang manlalaro na iyon ay na-knock out at isang galaw lang ang kailangan ng batang ginang. Ano ang nangyari? Magaling, Ginang. Akala ko pa naman espesyal ka. Mahina ka lang pala. Ang kasanayan ko sa martial arts ay hindi man lang ikasampu ng antas ng asawa ko. Hindi ko nga kayang talunin ang sarili ko. Akala mo, makakahamon ka sa asawa ko? Seryoso, tumingin ka sa salamin. Sandali. Ano ang nangyari? Kalat ka rin siya! Bilis! Ang inyong pamilya Holloway, mayroon pa bang gustong sumubok? Kaya pala puro kayo talunan. Ito lang ba ang kaya ninyo? At nangahas pa kayong hamunin kami? Ipunin ninyo ang inyong gamit at umalis na kayo sa bayan ng Parang. Walang alam na paslit. Natalo mo lang ang manlalaro kanina, pero swerte lang yon. Akala mo ba eksperto ka na? Ngayon, ako ang magre-representa sa pamilya Holloway. At ipapakita ko sa iyo ang tunay na laban. Tigil. Ang bagal ninyong lahat. Paano kung ganito? Kayo na lahat, sabay-sabay, lumaban sa akin. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Kung gusto niyang hamunin kayong lahat, mas mabuti pang sabay-sabay kayong lumaban. Sige. May balibalita na ang pamilya Holloway ay may 3 pinakamahusay na mandirigma. Wala sa kanila ang tunay na napakagaling. Pero kapag nagtulungan silang 3, gamit ang formasyon ng pamilya Holloway, halos hindi sila matatalo sa komunidad. Baka nga magkaproblema siya ngayon. Tatay, si Claire talaga. Hindi marunong tumigil. Ngayon, minamadali pa niyang hamunin ang 3 mandirigma.
Hindi ba't isinusubo lang niya ang mga Prescott sa apoy? Ibinubuwis ni Claire ang buhay niya para sa mga Prescott. Anong karapatan mo? Napunahin siya dito? Jonathan, kakayaning kaya ito ni Claire? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Naniniwala ako sa kanya. Bakit hindi kayo magpatuloy? Sa edad mo, talaga? Bakit pa gawing napaka-estilo? Teknik ng langit. Walang katulad na kakayahan sa medisina. Tagapangulo ng Imperial Holdings Group. Ang matagal na nawawala na teknik ng langit. Kahit isa sa mga iyon ay magpapasikat sa iyo sa anumang larangan. Pero bakit mo pinili na manatili sa tabi ko? Posible kaya? Alam mo na kung sino ako talaga? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Balang araw, talagang babayaran ko ang utang na loob ko sa iyo. Kapag dumating ang araw na iyon, magkikilala tayo sa pamamagitan nito. Ang tunay kong intensyon, syempre, ikaw. Sinabi ko na protektahan kita. Seryoso ako noon, at seryoso ako ngayon. Siya nga. Ginoong Holloway, kahit ang mga tao mo ay hindi kayang harapin ito, ayon sa mga patakaran, mayroon kang 3 araw para umalis sa bayan ng Parang. Ginoo, talagang minaliit namin sila. Hindi namin alam na mayroon silang napakagaling na tao sa kanilang panig. Kung susubukan nating kumilos laban sa mga Prescott ngayon, baka imposible na ito. Sa puntong ito, maari lamang tayong maghintay hanggang sa makilala natin ang sugo mula sa templo ng Asura at hilingin sa kanya na mamahala. Hindi pa huli ang lahat. Umalis na tayo. Oy, huwag mong kalimutan ang iyong orasan sa pag-alis. Wala kang karapatan. Para ipahatid namin ito para sa iyo. Huwag kang magdiwang ng maaga. Mahal, hindi kita ikinahiya kanina, hindi ba? Anong ginagawa mo? Pinapanood tayo ng lahat. Jonathan, ano ba to? Tatay, hayaan mo na ang mga bata sa kanilang mga problema. Tara na. Talagang nagbigay si Claire ng karangalan sa ating mga Prescott ngayong araw. Kung bibigyan niya tayo ng isa pang apo sa tuhod, siya ang magiging pinakamalaking contributor sa mga Prescott. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ikaw. Gusto mong malaman kung anong ginagawa ko? Dito mismo? Hindi naman talaga ito ang lugar para dito, di ba? Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Bakit ka lumapit sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala talaga akong hidden agenda. Ako. Eh di sabihin mo sa akin, ano ito? Ikaw. Bakit wala kang sinasabi? Ikaw yung babae, mula 3 taon na ang nakalipas. Pero babae lang ako. Ang isang bagay na ganito, paano ko ito mababanggit? 3 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Noon, may nagdroga sa akin at inisahan ako. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako noon. Pagkatapos, natakot ako ng sobra. Natatakot na habulin, kaya ako tumakas. Kaya ikinasal ka sa mga Prescott. Para bayaran ako? Ngayon, nabayaran mo na ang utang na loob. Bakit ka pa nandito?
Sige, umalis na tayo. At asikasuhin na ang papeles. Anong papeles? Papeles para sa diborsyo. 3 taon na ang nakalipas. Nakipagtalik ka sa akin at umalis. Kaya, plano mo na naman bang umalis ngayon? Kaya, ibig mong sabihin, hindi na tayo kailangang magdiborsyo? Ano sa palagay mo? Ngayong pagkakataon, ikaw ang unang humabol sa akin. Tatay, anong gagawin natin? Natalo ang pamilya Holloway sa laban. Paano naman yung pakikipagtulungan natin sa mga Holloway? Hindi naman malalantad yon, di ba? Kung malalaman itong lahat ni Harold, tiyak na hindi tayo palalampasin yan. Habang wala pang nakakapansin, ang tanging paraan natin ay sumama kay Derek at sa grupo na sumusuporta sa kanya, ang bulwagan ng Asura. Baka mayroon pa tayong maliit na pag-asa. Tama. Anong ginagawa ninyong dalawa? Nakatayo lang diyan. Bilisan nyo at ayusin ang mga gamit nyo. Umalis kayo rito agad. Bilis! Alis na tayo! Alis. Tatay, ang huli na. Tatay, Bakit hindi ka pa natutulog? Lolo, Ako dapat ang nagtatanong sa inyo, di ba? Ang huli na. Anong ginagawa ninyo? Naaalis sa ganitong oras? May urgent na bagay sa bahay. Uuwi lang kami para asikasuhin yun. Babalik kami pagkatapos. At makikita ka ulit. Tara na. Sandali! Anong gusto mong gawin? Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin? Oo, hindi ka lang basta tumakas. Nakapagnakaw ka pa ng napakaraming gamit mula sa mga Prescott. anong ibig mong sabihin? Tumakas? Sino ang tumakas? Ano ka ba? Ako ang pangalawang batang Ginoo ng pamilya Prescott. Kung kukuha ako ng ilang gamit mula sa sarili kong lugar, paano naging pagnanakaw yon? eksakto. Sa ngayon, ikaw ang pangalawang batang Ginoo ng mga Prescott. Pero sino ang nakakaalam sa loob ng ilang minuto? Kaya, kung pagnanakaw man ito o hindi, malalaman natin kaagad. Magsalita ka. Ano ba ang tunay na intensyon ng pamilya Holloway? Teka muna, anong tunay na intensyon? Matagal nang may masamang loob. Ang pamilya Holloway at ang pamilya Prescott. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, ang karayom na pilak na ito sa aking kamay. Kapag itinusok ko ito sa iyong punto ng presyon, parang bubunutin ang iyong balat at mapupunit ang iyong laman. Masakit na mas gugustuhin mo pang mamatay. Gusto mong subukan? Mas marami na akong napagdaanan kaysa sa mabibilang mo. Nakita ko na ang lahat ng uri ng dugo at kaguluhan. Ilang karayom lang. Hey! Ganoon ba? Ni isa, hindi mo matiis. Kaya, paano kung ito? Sige, magsasalita na ako. Nakipagsabuatan si Greg sa aming pinuno ng pamilya. Gusto nilang gamitin itong paligsahan sa martial arts bilang pagkakataon para patayin ang panganay na batang Ginoo, si Jonathan. Ikaw. Tito, anong nagmamadali? Hintayin mong matapos siyang magsalita. Hindi pa huli para kumilos pagkatapos. Sige, magsalita ka pa. Ang pinuno ng pamilya ko ay laging naiinggit sa kapangyarihan ng mga Prescott sa isang bansa sa kanluran. Gusto niyang pumalit sa kanila at gusto niyang mag-higanti dahil sa pagkatalo niya noon pang mga nakaraang taon. Kaya, nakipagsabuatan din siya kay Greg para suportahan si Andrew na maging bagong pinuno ng pamilya at ang pinakamalaking hadlang sa daan ay ang panganay na anak, si Jonathan. Tatay, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Wala sa mga ito ang nangyari talaga. Hayaan mong matapos siya. Tatay, Nagkasundo pa nga ang dalawang iyon, basta't magtagumpay ito. Kapag naging pinununan ng pamilya si Andrew, kalahati ng negosyo ng pamilya Prescott sa isang bansa sa kanluran ay ibibigay sa kanya. Hindi lang ito yung paligsahan sa martial arts ngayon. Maging yung aksidente sa sasakyan noon ay planado lahat ng pinuno ng aming pamilya. tatay, huwag kang maniwala sa kwentong barbero niya. Malinaw na ginagamit lang siya ng iba. Sinusubukan lang niyang maghasik ng hidwaan sa pagitan natin. Tatay, Oo, tatay. Siya. Siguro ay pinadala ni Jonathan para sirain tayo ng sadya, para maagaw nila lahat ng ari-arian ng pamilya Prescott. Paninirang puri.
Muntik nang mawalan ng buhay si Jonathan dahil sa inyo. At may lakas ka pa ng loob na tawagin itong paninirang puri. Tatay, maniwala ka sa akin. Kailangan mong paniwalaan ako. Ayaw mo pa ring aminin ha? Kung ganoon. Tutulungan kitang magkumpisal. Tama. Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Sa lahat ng mga taon sa pamilya Prescott, nagkakamal ako ng pera ng sobra-sobra. Sinusubukan kong bilhin ang lahat ng aking mabibili. Nakipagsabwatan pa kay Derek. Sinubukan kong patayin si Jonathan sa pamamagitan ng dayaan sa kompetisyon at gawa-gawang aksidente sa sasakyan para lang makuha ang posisyon ng ulo ng pamilya Prescott. Tatay, hindi ganoon. Hindi talaga. Bastardo ka, dati kong iniisip na isa ka lang tanggang walang talento, hindi bagay sa responsibilidad. Hindi ko inakala na bababa ka sa ganitong kalalim. Napakasuka, nakipagsabuatan pa sa mga dayuhan para patayin si Jonathan. Sinusubukan mo bang wasakin ang mga Prescott na itinayo natin sa loob ng 100 taon? Tatay, kontrolado ako niya kanina lang. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako. Kontrolado. Kaya nung ginawa mo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam, mababangis na gawa laban sa sarili mong pamilya, kontrolado ka rin ba noon? May tao ba dyan? Itapon si Andrew at ang iba pa sa labas ng mga Prescott agad-agad. Burahin ang kanilang mga pangalan sa aming mga talaan. Tatay, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Lolo, ako ang iyong sariling apo. Lolo, lahat iyon ay gawa ng tatay ko, Lolo. Ginoong Prescott, may nangyaring napakasama. Dumating si Derek kasama ang isang grupo, at ngayon ay pinalibutan na nila, bawat sulok ng lupain ng pamilya Prescott. Ano, parang Derek. At ang mga Prescott ay talagang nakikipaglaban hanggang sa wakas. Natalo kami sa laban kanina. At ngayon, dumating siya, kasama ng maraming tao. Ginoo, pipigilan namin si Derek. At ikaw, umalis ka sa likod, para sigurado. Matanda na ako para sa ganito. Buhay at kamatayan ay hindi gaanong mahalaga sa akin ngayon. Pero, Jade Dragon Manor ay mayroon pa ring mga alaala ng aming mga ninuno ng mga Prescott. Kung Derek ay may lakas ng loob para apakan ng lugar na ito, maaari niyang gawin ito lamang sa ibabaw ng aking patay na katawan. Derek, sobrang late na. Bakit ka narito? Kasama ng lahat ng mga tao. Harold? Lumabas ako rito at gumawa ng maraming ingay. Alam mo kung bakit? Narito ako para lipulin ang lahat ng mga Prescott. Malaki ang sinasabi mo. Tumingin ka sa palibot. Alam mo kung nasaan ka. Dapat kang umalis. Tayong lahat ay tumatanda na ngayon. Hindi ko talaga gusto na magpatuloy sa pakikipaglaban. Matanda, tigilan mo ang mga salita mo. Kung may lakas ng loob ka, gumawa ka ng aksyon. Derek, huwag mong subukan ang aking pasensya. Well, huwag mong sisihin ang mga Prescott. Sige, atakihin sila. Harold, ang pamilya mo ay talagang may lakas ng loob. Ang sugo ng Shura ay narito mismo. Talagang may lakas kang loob na atakehin ang sugo ng Shura. Hindi ka ba magmamadali? Lumuhod ka ngayon at humingi ng kapatawaran sa sugo ng Shura? Sugo ng Shira? Ang Shira Hall? Mga tao mula sa Shura Hall, bakit sila narito sa bayan ng Parang? Mahal, okay lang ba yo? Okay lang ako. May chismis na ang Shura Hall ay isang napakakatakot na organisasyon sa mundong ilalim. Ang mga 4 na pinuno ng hall, bawat isa ay isang alamat. Kahit na matagal na silang hindi aktibo sa mundong ilalim, sila pa rin ang nagkokontrol sa mundo. Sugo ng Shura. Bakit sila kasama ng pamilya Holloway? Malinaw na. Talaga, dahil si Derek, ang kahihiyan ay gustong makipagkaibigan sa Shura Hall. Ang Shura Hall ay nag-aangkin na naglilingkod sa buong mundo. Paano sila makikisama sa katiwalian ng pamilya Holloway? Tama. Shira Hall, parang ang pamilya Prescott ay mauubusan na ng swerte. Jonathan, kailangan mong kunin ang nanay mo at Claire at umalis dito ng mabilis. Mas malayo ang puntahan mo, mas mabuti. Sugo ng Shura. Ginoong Holloway. Buti na lang dumating ka para iligtas kami. Kanyang kamahalan. Ito ay ang pangalawang ginoo ng pamilya Prescott. Ako, Greg Prescott, kasama ang aking asawa at anak ay nagpupugay sa kanyang kamahalan. Handa maglingkod sa kanyang kamahalan sa abot ng kanilang kakayahan, kahit maging buhay ang kapalit. Walang pag-aatubili. Sinisiguro ko. Greg, bilang miyembro ng pamilya Prescott,
Paano ka naglakas loob lumuhod sa isang outsider? Dinadala mo ang kahihiyan sa ating pamilya. Dinadala ang kahihiyan sa ating pamilya? Kung tama ang naaalala ko, kanina lang kami ay pinatalsik mula sa mga Prescott. Kaya, maaari ko bang tanong, ang pamilya ng sino ang pinapahiya ko ngayon? Bastardo! Hintay mo lang. Babalik ko ang mga binti mo ngayon. Oy, ano ang gusto mong gawin? Naiintindihan mo ba sa ngayon mayroon kami ng suporta ng kanyang kamahalan? Sino ka ba? Ikaw, pasaway. Tatay, huwag mong sisihin ako sa pagiging walang awa. Kung mas maaga mong ibinigay ang posisyon ng pinuno ng pamilya at nakisama ka lang, wala sanang nangyayari ngayon. Lahat ng ito ay dahil pinilit mo ako. Bukod pa riyan, ang templo ng Shura ay parang Diyos dito. Ano naman ang masama sa pagtatalaga ng katapatan sa templo ng Shura? Ang bagong pinuno ng templo ng Shura ay bumalik na sa bayan ng Parang. Ang kaliwang tagapagtanggol ang siyang nag-utos sa akin na asikasuhin ang pagtanggap. Ang inyong pamilya Prescott, bilang bahagi ng bayan ng Parang, ay inaasahang mag-aambag ng lahat ng inyong ari-arian sa aming bagong pinuno. Bakit kailangang isuko ng aming pamilya Prescott ang lahat ng pag-aari namin? Bakit hindi kailangang gawin ito ng pamilya Holloway? Si Ginoong Holloway ay nakagawad sa akin ng pabor, dahil sa pambihirang serbisyo, siya ay espesyal na pinatawad. Hindi niya kailangang mag-ambag. Kaya ayaw ng inyong pamilya Prescott? Espesyal na envoy. Basta't ako, si Andrew Prescott, ay maging pinuno ng mga Prescott. Buong puso kong ibibigay ang lahat ng aming ari-arian sa bagong pinuno at sa mga susunod na henerasyon, maglilingkod bilang katulong sa bahay ng bagong pinuno na nanunumpa ng lubos na katapatan. Katapatan! Mabuti. Dahil sa ganyang katapatan, opisyal kong ipinahahayag na ikaw na ngayon ang bagong pinuno ng mga Prescott. Salamat po, Ginoo. Salamat, kanyang kamahalan. Kayong mga ito, anong ginagawa nyo't nakatayo lang diyan? Bilisan nyo, sumunod kayo sa akin. Magbigay galang kayo sa kanyang kamahalan. Ikaw, matandang bastardo, anong inaangal mo? Sinasabi ko sa'yo, lumuhod ka at magbigay galang sa kanyang kamahalan. Anong tawag mo sa akin? Uulitin ko nga. Sabi ko, matandang bastardo. Sa paningin ko, wala ka sa akin kundi isang langgam na kayang-kaya kong durugin anumang oras. Sinasabi ko sa'yo, lumuhod ka ngayon din at magbigay galang sa kanyang kamahalan. Andrew, gusto mo bang mamatay? Hintayin mo. Alam mo ba, ako mismo ang hinirang ng kanyang kamahalan bilang pinuno ng mga Prescott. May lakas ka pa ng loob na hampasin ako? Ikaw mismo ang gusto kong hampasin. Andrew. Nanay? Ayos lang. Kanyang kamahalan? Si Andrew ang hinirang ninyo mismo bilang pinuno ng mga Prescott. Kung ganyan ang trato nila sa kanya ngayon, insulto yan sa inyo at pati na rin sa kaliwang tagapangalaga at sa bagong punong bulwagan. Kaya, Mukhang ang pamilya Prescott ay hindi na kailangan pang magpatuloy. Ano? Narinig niyo ba lahat yan? Utos ito mula sa kanyang kamahalan. Sino man mula sa pamilya Prescott. Huwag nang pabuhayin ang kahit isa. Kung ganyan ang sitwasyon, edi ngayong araw, ang mga Prescott ay lalaban sa inyo hanggang sa huli. gawin natin ito! Bakit ka tumatawa? Naisip ko lang, sino ba naman kasi ang akala nitong sugo ng Asura? Hindi ba? Ang kapal mo. May lakas ka pa ng loob na insultuhin ang Panginoong Sugo. Hindi ba ako dapat ang nagsasabi niyan? Isang hamak na sugo na tulad mo, nag-aastang may pangalan ng templo ng Shura, ng loloko ng mga tao, at nagnanakaw ng pera saan ka man pumunta. Wala ka sa lugar. Ang aming kaliwang tagapangalaga ay lubos na pinapaboran ng lahat ng 4 na punong templo. Ang kanyang kapangyarihan ay talagang walang katulad sa mundo. At ang kanyang titulo bilang kaliwang tagapangalaga ay personal na ipinagkaloob ng 4 na punong templo. Ang pagkakaroon ng kanilang patnubay ay nagpapatunay na ang kaliwang tagapangalaga ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Bilang ang sugo, palagi akong nagtatrabaho sa tabi ng kaliwang tagapangalaga. Inutusan ako ng kaliwang tagapangalaga na asikasuhin ang pagtanggap para sa bagong punong templo. Kaya, sa ngayon, ako ay kumakatawan sa templo ng Shura. Ang pag-insulto sa akin ay pag-insulto sa templo ng Shura. Nakita ka ni Sam bilang isang talunan. Sa totoo lang, sa palagay ko hindi niya talaga kailangan ang mga mata niya pagkatapos ng lahat. Gusto mong mamatay sa pagsasalita sa aming kaliwang tagapangalaga ng ganyan.
Kung hindi ka niya mapigilan, ako na ang bahala sa iyo. Mula ngayon, aalisin ko sa iyo ang iyong posisyon ng sugo at palalayasin kita sa templo ng Shura. Sino ka ba? Akala mo basta-basta mo lang ako palalayasin sa templo ng Shura. Bilang isang sugo, hindi ka kumakatawan sa katarungan. Sa halip ay tinutulungan mo ang masasama dito. Ang taong bulok na tulad mo ay hindi karapat-dapat na matawag na tao, lalo na ang maging miyembro ng templo ng Shura. Ikaw, hinahanap mo ang gulo. Dilat ang mga mata mo at tumingin ka. Ano? Ito? Ang kataas-taasang token. Ang kataas-taasang token. Ang kataas-taasang token? Sino man ang may hawak ng token na ito ay makakapag-utos sa 100,000 disipulo. Tama. Ang pagtingin sa token ay parang nakikita mo na mismo ang punong bulwagan. Paano napunta ang kataas-taasang token sa mga kamay ni Claire? May kinalaman ba siya? Kung nakita mo na ang kataas-taasang token, bakit hindi ka pa lumuluhod? Bumabati ang iyong tauhan sa Panginoon ng token. Kanyang kamahalan. Anong nangyayari dito? May lakas pa ba talaga ng loob kayo na sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Muntik na akong mapatay dahil sa inyo. Ako. Ang pagtingin sa token ay parang nakikita mo na mismo ang prinsesa ng komanderya. Kanina lang, hinamak natin siya ng ganoon. Mukhang ngayong araw, lahat tayo ay mamamatay. Kanyang kamahalan, hindi ito tama. Siya lang ang panganay na binibini ng pamilya Everett at ang batang ginang ng pamilya Prescott. Paano siya posibleng may koneksyon sa bulwagan ng Shura? Hindi ba? Ganoon ang tingin ninyo? Oo, ang kanyang token ay tiyak na peke. Kanyang kamahalan? Tiyak na alam nila na darating ang bagong punong bulwagan sa bayan ng Parang ngayong araw. Kaya ginawa nila ang peking kataas-taasang token. Huwag kang padadala sa kanya. Tama. Muntik na niya akong nadaya. Ang pagpepeke ng kataas-taasang token. Iyan ay krimeng parurusahan ng pagpapatay sa siyam na salinlahi. May tao, gapusin siya. Teka, bilang isang espesyal na sugo, nakita mo ang kataas-taasang utos at hindi mo ito nakilala. Naiisip mo ba na may kasalanan ka? At ang iba pa sa inyo, kung may gagawin kayo, kaya nyo bang harapin ang mga resulta? Nagpapanggap ka pa rin dito. Kung totoo ang utos mo ngayon, hahayaan kong putulin mo ang ulo ko. Sinabi mo ito mismo. Punong sugo, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Ngayon, ipag-apos mo siya, ipasa mo siya sa bagong Panginoon. Malaking tagumpay iyon para sa iyo. Maaaring ang posisyon ng kanang tagapagtanggol ay mapasa sa iyo. Tigilan mo ang paggulo. Ipagapos mo siya para sa akin. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob humawak sa asawa ko. Jonathan Prescott. Ang pamilya Prescott mo ay malapit na magkawatak-watak, ikaw lang? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan para protektahan siya? Kung gayon, subukan mo at tingnan mo mismo. Talagang swerte kayong lahat. Malapit na dumating ang kaliwang tagapagtanggol. Kung ikaw ay mamatay sa kamay ng kaliwang tagapagtanggol, iyon ang biyaya mo. Ano? Dumating ang kaliwang tagapagtanggol? Kaliwang tagapagtanggol. Tapos ka na. Kapag malaman ng kaliwang tagapagtanggol na ang iyong pamilya Prescott ay naghamak sa templo ng Asura at nagpalsipi ka ng kataas-taasang utos, walang sinuman sa inyo ang makalabas dito ngayon na buhay. Ang kaliwang tagapagtanggol ng templo ng Asura ay dumating na. Pagbati, kaliwang tagapagtanggol. Ginoo, bakit ka narito? Bakit ka narito? Narinig ko na ang bagong Panginoon ay narito. Nasaan na? Hindi ko makita. Ako si Derek Holloway. Pagbati, kaliwang tagapangalaga. Ginoo, ito ang pinuno ng pamilya Holloway. Para sa paghahanda ng okasyon ngayon, ang mga Holloway ay talagang nagpakita ng higit pa sa inaasahan. Kaliwang tagapangalaga. Hindi pa namin nakikilala ang bagong Ginoo, pero ang taong nanlait sa palasyo ng Asura, isa nga ang nahuli namin. Siya iyon. Walang ingat at napakapal ng mukha ng taong ito, at ang pamilya Prescott sa likod niya ay mga kasabwat din. Tama. Tingnan mo. Ang aking ginang. Kaliwang tagapangalaga, ano ang sinabi mo? Wala ka bang respeto sa aking ginang? 2 taon ha? Kaya naman, umangat ka na sa pwesto ng kaliwang tagapangalaga. Ginang. Aking ginang, bakit ka nandito? Narito ako. Nanlalait sa palasyo ng Asura. Kaliwang tagapangalaga, narinig mo siya, di ba? Aminado siya. Nanlalait siya sa palasyo ng Asura ngayon mismo. Tagapangalaga, bakit mo ako tinitingnan? Ikaw ang dapat umaksyon sa kanya. Hindi lang siya ang aking ginang.
Siya ang ginang ng buong palasyo ng Asura. Huwag mo lang pag-usapan na nanlalait siya sa palasyo ng Asura. Kahit na giniba niya ang buong palasyo ng Asura, ang magagawa ko lang ay tumayo at magpalakpakan para sa kanya. Sandali, ano? Gino, siya ang gumawa ng Peking Supreme Token. Ang Supreme Token? Ginoo, ay ipinasa sa iyo ang Supreme Token. Kaya, hindi ka ba masaya? Kaliwang tagapangalaga ng palasyo ng Asura. Handang maglingkod, Ginoo. Bulwagan, punong bulwagan. Kaya kanina, ako. Paano siya pwedeng maging bagong punong bulwagan? Imposible. Paano siya naging bagong punong bulwagan? Imposible. Talagang imposible. Sam, ang aking Ginoo at ang iba pa ay itinalaga ka bilang kaliwang tagapangalaga, pero hinayaan mo lang ang iyong mga tauhan na magwala at tulungan ang mga masasama dito, nagmamagaling pa at nagpapakatapang, at gusto mo pang ipasa ng mga Prescott ang lahat ng kanilang ari-arian. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Punong bulwagan, nang malaman kong babalik ka na, ipinadala ko siya para maghanda para sa iyong pagbabalik. Hindi ko inakalang gagawa siya ng ganitong klaseng bagay. Huwag na. Dahil palagi kang masipag at tapat sa bulwagan ng Asura, tumayo ka. Pero ang mga taong iyon, Huwag kang mag-alala, punong bulwagan, siguradong mapaparusahan sila ng mabigat. Tao, dalhin ninyo sila. Claire, sandali. Hindi, ginang. Punong bulwagan. Teka, pamilya tayong lahat dito. Hindi ba pwedeng patawarin mo na lang kami? Bagong punong bulwagan, sandali lang kaming nabulag ng kasakiman. Oh, pamilya? Akala mo karapat-dapat ka? Umalis kayo dito. Claire, nagkamali kami. Claire, nagkamali kami. Claire. Punong bulwagan. Malas, Derek, ay talagang nahulog sa kadiliman. Harold, nagulat ka, di ba? Kahit na wala naman kayong kahit anong pambihirang kapangyarihan, kayong lahat na magkakasama ay hindi pa rin kalaban ko. Derek, kontrolado ka na ng kadiliman. Kung titigil ka ngayon, may oras ka pang umurong. Basta't mananalo ako, ano ba ang pinagkaiba ng mabuti o masama? Kung ganun, ako, si Harold Prescott, ang kailangang makakita nito para sa sarili ko. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang kaya mo. Sam, Muntik ko nang makalimutan ka, ang bagong hinirang na pinuno ng Shura Hall. Sa totoo lang, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ang pamilya Prescott ay sanay nasa awa ko na ngayon. ikaw ang may kagagawa nito. Wala kang ibang masisisi. Pero sa totoo, hindi naman ito masama. Ang Shura Hall ay may malaking paggalang sa isang bansa sa kanluran. At dahil hawak mo ang Supreme Order, kung papatayin kita at kukunin ang Supreme Order, ang lahat ng kapangyarihan ng Shura Hall ay mapapasailalim ng aking kontrol. Sige nga, tingnan natin kung may kakayahan ka nga talaga. Claire, mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Sinabi ko na sa'yo, kung hindi ka umabot sa Realm of Transformation, sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa mga langgam. Ito na, ang Realm of Transformation. Jonathan, ikaw. Lolo, isang taon na ang nakalipas. Naabot ko na ang huling layer ng Realm of Transformation. Malapit na akong makalusot, pero bigla akong naaksidente sa sasakyan. Ang aking panloob na enerhiya ay lubhang nasira dahil doon. Kaya, isinara ko ang aking mga meridian at nagkunwari akong nasa koma. Sa isang banda, para mahikayat ang mga nakatago sa dilim, sa kabilang banda, para mabilis kong mabawi ang aking lakas. Kanina lang, sa wakas ay naunawaan ko ang dahilan kung bakit ako nagsimulang mag-martial arts. Ito ay para protektahan ang mga taong pinakamahalaga sa akin. Kaya nga ako biglang nakalusot sa Realm of Transformation. Jonathan, ikaw. Claire, salamat sa pagprotekta sa akin ng napakatagal. Ngayon, panahon na para ako naman ang magprotekta sa iyo. Anong klaseng kalokohan ng Realm of Transformation? Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na demonikong kapangyarihan. Sabi ko na nga ba, huwag mo siyang papabalikin.
Anong silbi ng pagsasabi lang sa amin? Ikaw mismo ang kausapin mo siya. Ito ay bagay na dapat asikasuhin ng ating kapatid. Anong mapapala ko sa pagsasabi mo sa akin? Hindi ko kayang makipag-away sa drama queen na iyon. Nanalo nga tayo. Bawasan mo ang boses mo. Isa pang round. Pagkatapos nitong round, tayo na, okay? Tara na, bilisan mo. 5,000 sit-ups bawat isa. Tapusin niyo muna. Kung gusto niyo pang maglaro ng isa pang round, tumayo kayo at gawin muna ito. 5,000? Tingnan mo kami, hindi na kami gaanong bata. Kahit papaano alam ninyo kung gaano na kayo katanda ngayon. Ang likod ninyo, ang leeg ninyo, ang frozen shoulder ninyo, ibubulsa nyo na lang ba lahat iyan? Tumayo na kayo at mag-ehersisyo. Claire. 5,000 ay sobrang dami na. Kayo, pangalawa, pangatlo, pang-apat at pang-5 sa ilalim ng transformation stage. Akala nyo ba masyadong marami pa rin ang 5,000 sit-ups? Tumayo kayo. Bakit bumaba ang rango natin? Dahil ako na ngayon ang nasa unang pwesto. Bumalik na siya. Jonathan, sa wakas nakauwi. Kunin mo na ang asawa mo. Pakiusap. Huwag mo na siyang pabalikin sa magulang niya. Pagod na kami sa kanya. Oo, uwiin mo na siya. Ang asawa mo, laging jumping rope o sit-ups kasama namin. Seryoso, hindi na namin kaya. Oh, kaya nagsusumbong na kayo tungkol sa akin. Mahal, ang mga pinuno ay nagsipag-ehersisyo ng husto nitong mga nakaraang araw. Bigyan mo sila ng pahinga ngayon, okay? Tama na. Kaya't makipag-usap ka muna ng matagal sa mga pinuno. Ako na ang maghahapunan. Iwan mo ang hapunan sa asawa mo. Dito ka na lang at makipaglaro sa amin. Oo, tama siya. Kung hindi, pahihirapan niya tayong mag-sit-ups ulit. Oo, tama silang dalawa. Oh, kaya nagrereklamo pa rin kayo? 10,000 sit-ups bawat isa. Hindi pwede.